Yalin ay may karapat-dapat na kahalili. Hai Sheng, dapat kang matuto mula sa iyong panganay na kapatid ng mas madalas. Matutunan mo ang kanyang sipag at tiyaga. Tama si tatay. Pag uwi ko, sisiguraduhin kong mag-e-ehersisyo ng sobra ang batang ito. Hindi ko siya hahayaang maging hadlang sa pamilya Lin. Magaling. Sino ang sumira sa strength tester? Tatay, tingnan mo. Tingnan mo. Mukhang hindi ito nasira. Mukhang isang napakalakas na suntok ang dumurog nito. Durog, ang makinang ito ay kayang sumukat hanggang 1,000 libra. Sino kaya ang may ganoong lakas? Sa aking kasikatan, 930 libra lang ang naabot ko. Upang durugin ito, ang lakas ng suntok ay dapat na lampas sa imahinasyon. Maaari ba ngayong araw, may isang master na dumating? Kung makikilala natin siya, ito ay magiging malaking swerte para sa pamilya Lin. Isang strength tester lang naman. Bakit ang ingay ninyo? Ang kapal ng mukha mo. Hindi lugar dito para sa isang batang tulad mo na magsalita. Lolo, tiyo, kuya. Diko, Kayo dalawang walang kwentang magkapatid. Isa ay may sakit na mahina, ang isa ay mahinang babae. Ang mana na iniwan sa inyo ng inyong ama ay sasayangin ninyo maaga o huli. tiyo. Ano ang ibig mong sabihin? Tatay, may punto si Diko para sa reputasyon ng pamilya Lin. Paano kung kunin muna natin ang kanilang mga ari-arian at pamahalaan natin ng sama-sama upang maiwasan ang kahihiyan sa bandang huli at pagpapahiya sa pamilya? Lolo, kahit mahina ako, hindi ako tumigil sa pagsasanay ng boxing. Ang mana ng aking ama, ipagtatanggol ko ng buong buhay ko. Magaling. Dahil may ganyan kang determinasyon, sa handaan ng kaarawan ngayong araw, magandang pagkakataon upang subukan ang kakayahan ng inyong nakababatang henerasyon. Magkakaroon tayo ng training match sa ilang sandali. Kung manalo ka, sa iyo ang mga ari-arian. Kung matalo ka, Ibigay ang mana. Si? Ate, mahina ang katawan ko at mas kaunti pa ang iyong pagsasanay. Tiyak na matatalo tayo. Huwag kang mag-alala. Magaling! Ang training match para sa nakababatang henerasyon ng pamilya Lin ay sa wakas nagsimula na. Ngayon, manonood tayo ng magandang palabas. Tandaan mo, sisirain natin sila. Pinapanood tayo ng matanda. Ngayon, dapat nating pilitin silang ibigay ang ari-arian. Huwag kang mag-alala, tatay. Panoorin mo lang ako laruin sila hanggang mamatay. Dalawang walang alam na talunan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung bakit kailangan mong tawagin akong kuya kapag nakita mo ako. ang tatlong elemento ng boxing: lakas, bilis, katumpakan. Ang unang hamon, pagsubok ng lakas. Basagin ang itlog sa pamamagitan ng espongha. Ang lakas na kailangan ay dapat malapit sa ang aking pinakamataas na 930 libra. Panoorin mong mabuti. Tunay na miyembro ng pamilya Linya. Ang kasanayan ng suntok na ito, kung walang 10 taon ng mahirap na pagsasanay, hindi makakamit. Ikalawang hamon, pagsubok ng bilis. Depensa muna sa kaatake. Iwasan lang ang mga palaso at itulak ang mga ito para magtagumpay. Ito ay masyadong mapanganib. Paano kung magkamali siya? Hindi ba yun magiging? Wow! Ikatlong hamon, pagkakaisa ng lakas, bilis, at katumpakan. Isang piraso ng papel ang nahuhulog mula sa hangin. Ang iyong suntok ay dapat tumpak, ang iyong bilis ay mabilis, at ang iyong lakas ay malakas upang mapunit ang papel. Mabuti! 7 pagsubok at nagtagumpay siya. Iyan ay kabilang sa pinakamahusay sa bansa. Ang pamilya Lin ay nagkaroon ng isa pang boxing master. Turn mo na.
Huwag kang umihi sa iyong pantalon dahil sa takot. Sa tingin ko, kalimutan na lang natin. Wala kayong silbi. Lumuhod kayo at magmakaawa. Baka kapag nabawi ko na ang ari-arian, iiwan ko sa inyo ang sapat para makaraos. Sandali. Lolo, tatay, tito. Bilang panganay na kapatid, dapat akong maging halimbawa sa mga nakababata. Para sa unang hamon, ako muna ang mauuna. Silintiyan niya. Ang kakapanalo lang sa kampyonato ng lungsod. May magandang panunuoran tayo. Xiao Chong, panoorin mong mabuti. Tandaan mo, Siya? pagbasag ng itlog sa pamamagitan ng espongha, ang susi ay maikling distansya at biglaang lakas. Nakakamangha. Tandaan, kapag nagtatanggol, tingnan ang tali ng pana, hindi ang palaso. Kung maghihintay kang makita ang palaso, huli na. Lumihis sa tagiliran, uppercut, 45 degree angulo. Tianya. Tinuturuan niya si Chong. Susunod ang pinakamahirap na hamon sa pagpunit ng papel. Si Lin Haisheng ay nangangailangan ng 7 suntok kanina. Ilang suntok kaya ang gagamitin niya? Panooring mabuti. Tianya, ikaw ang pagmamalaki ng henerasyong Lin. Huwag mo akong mapahiya rito. Ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Ang bilis at lakas na ito. Kung siya ay nasa ring, wala yatang makakapantay sa kanya. Sabi nila ang kampyon ng probinsya ay nangangailangan ng 3 suntok. 2 lang ang ginamit niya, Xiao Chong. Huwag kang matakot, laban. Si. Ako na lang. Ate, tigilan mo na ang gulo. Manood ka na lang dyan sa baba. Ikaw. Baliin ang itlog sa pamamagitan ng espongha. Ang susi ay maikling distansya, instant na lakas. Tandaan, kapag nagtatanggol, tingnan ang tali ng pana, hindi ang palaso. Kung maghihintay ka bago makita ang palaso, huli na para umiwas. Iwas sa gilid, suntok pataas, 45 degree angulo. Sino bang mag-aakala na ang may sakit na batang Lin ay may mga galaw din pala? Kuya, tingnan mo ang ginawa ni Tianya. Hindi ba nito sinisira ang malaking plano natin? Ito na ang pinakamahirap. Si Lintia niya ay gumamit lang ng 2 piraso. Ilang piraso kaya ang kakailanganin niya? Sasabihin ko, kahit 1,000 ay hindi sapat. Maliit na mahina. Baka dapat sumuko ka na lang. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin ngayon. Ipapangako ko sa iyo. Kakainin ko ang karne at sa iyo ang buto. Ang antas na ito ay talagang pinakamahirap. Hindi pa ako nagtagumpay sa pagsasanay dati. Ano ba ang sinabi ko? Nagpapakitang gilas. Wala siyang pakialam sa buhay niya. Sumuko ka na ngayon. Ibigay mo ng tahimik ang mana. At isa sa alang-alang namin ang ugnayan ng pamilya at sisiguraduhin naming may makakain kayong dalawa. Kung patuloy mong pipilitin ang sarili mo, huwag mo kaming sisihin kung mamatay ka. Huwag mong sabihin hindi ka namin binigyan ng pagkakataon. Hindi. Ang mana ng aking ama. Hindi ko ito isusuko kahit mamatay ako.
Ano ba ang hinihintay niya? Bakit nakatayo lang siya dyan? Bilisan mo at tamaan. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Gawin mo na! Bilisan mo! At tamaan! Oo, ano ba ang hinihintay niya? Nag-aalangan siya at walang nangyayari. Obserbahan ang direksyon. Tukuyin ang landing point. Distansya, 8 sentimetro. Suntok, buong lakas. Sa puntong ito, kailangan nating ibigay ang lahat. Distansya, 5 sentimetro. 20 degreeng kawit. 80% lakas. Ikaw na batang 3 araw pa lang nagboboksing at gusto mo nang magturo sa iba? Tama ang kapatid mo. Makinig ka na lang sa kapatid mo. Magsimula ka na. Suntukin mo. Ano pang hinihintay mo? Ipakita mo sa amin ang kaya mo. Suntok na kawit. 80% ng lakas. Linyo, hindi mo kasalanan na hindi mo maintindihan ang boxing. Pero huwag mo kaming hiyain dito, ang mukha ng pamilya Lin. Tama, itong pamilya Lin. Paano sila nagkaroon ng ganyang boba? Teka, baka talagang gumana. Ang suntok na kawit ay mas malawak ang contact area, na epektibong nakakabawas ng pagkakamali, at ang hangin ng suntok ay lumilikha ng drag force, kaya mas madaling mapunit ang papel. Bakit hindi ko naisip yon? Pero, si Xiao Yu ay hindi pa nagbo-boxing kahit kailan. Hindi pwedeng alam niya ang solusyon, di ba? Ate, hindi naman sinabi ni Kuya Tianya iyon kanina. Ito, gagana ba ito? Gawin mo ang sabi ko. Gawin mo? Sige, subukan natin. Imposible. Paano nangyari ito? Hindi pwede. Isang papel? Gumamit lang siya ng isang papel. Imposible! Karaniwan, natutumba siya sa kahit anong simoy ng hangin. Ang kanyang mga suntok ay parang bulak. Isang taong halos mamamatay na. Paano niya nagawa iyon? Swerte lang. Talagang swerte lang iyon. 5 sentimetro ang layo. 20 degree na uppercut. 80% ng lakas. Gawin mo ang sabi ng babaeng iyon. Tunay na gumana. Ate, nagawa ko! Iningatan ko. Ang mana na iniwan sa atin ni tatay. Xiao Yu, paano mo nalaman kung paano lumaban? Posible bang? Swerte lang talaga? Kuya, ano ang gagawin natin? Ang batang may sakit na iyon ay nanalo talaga. Kumalma ka. Ngayon, papipilitin natin sila. Ilabas ang mana. Lolo, nakapasa na ako sa 3 pagsubok. Ayon sa kasunduan, maaari ko bang manahin ang ari-arian ni tatay? Hindi. Tai, nakita mo rin kung ano ang karaniwang ugali ni Xiao Chong. Ngayon, napalad lang siya. Nakaisang swerte. Sa tunay na lakas, paano siya kwalipikado? Bukod dito, ang kanyang may sakit na katawan. Sino ang nakakaalam kung gaano siya tatagal? Lin Yu. Isang babae, maaga o huli, magiging dayuhan siya. Ang pagbibigay ng napakalaking ari-arian sa kanila, isang biro. Tay. Ang iyong gawang buhay. Babantayan mo lang ba? Masira ng dalawang ito. Walang kwentang mga bata. Sa huli, mga tito, nagplano kayo. Upang kunin ang mana ni tatay. Lahat ng inyong mga magagandang salita. Ngunit sa totoo lang, kayo'y grupo lamang ng mga maliliit na maniniil na kumukuha sa pamamagitan ng dahas. Ikaw, Tama na. Upang tunay na protektahan ang pamana ng pamilya, ang tuso lamang ay hindi sapat. Sa huli, kailangan mong patunayan ang iyong sarili sa ring. Sige, dahil masyado kayong nagpipilit, gagamitin natin ang pinakadirektang paraan. Pumasok sa ring. Leon Chong, kung kaya mo, talunin ang iyong 2 pinsan sa ring. Ang ari-arian ay natural na magiging sa iyo. Kung matalo ka, Ibigay ang ari-arian ng tahimik. Ano? Takot? Kung wala kang lakas ng loob na pumasok sa ring, lumuhod at humingi ng awa ngayon. Pagkatapos, kunin ang walang kwenta mong kapatid na babae at umalis sa pamilya Lin. Ako'y Itong matandang lalaki, alam na walang tsansa si Lin Chong, pinapayagan pa rin niya ang hindi patas na laban. Dahil sa kanyang katandaan at mga alituntunin ng pamilya, akala niya maaari niyang bulihin ang mga tao ng hayagan. Paano kung ako na lang? Lin Yu, sira ang papel na iyon ay swerte lang. Pero itong singsing, baka may mamatay talaga. Ako na.
Pasensya na, Linchong. Ang mga kamao ko ay laging matigas. Linchong, mahina ang mga suntok mo. Parang kiliti lang. Sa away, may mga aksidente. Kung susuko ka ngayon, hindi pa huli. Huwag mong hintayin na may mangyari. Saka mo sabihing hindi kami nagpakita ng awa. Ako na. Kaya ko pa lumaban. Nagmamataas ka. Ako gagawa. Sige, laban. Lin Yu, ang mga kamao ko ay talagang matigas ha. Tiklop ka yata sa isang suntok lang. Sige, laban. So, kung matalo ko itong gago, ikaw ay hindi na mag-abala sa mana ng pamilya? Ikaw, maliit na bastos. Akala mo kaya mo akong talunin? Bastardo! Tatalunin kita! Isang suntok lang, tapos ka na. Ikaw, maliit na bastos. Tama na, ito ay isang ring. Hindi ito away sa kalye. Mahina ka na mula noong bata ka pa. Hindi ka talaga para sa martial arts. Kahit isang ordinaryong lalaking malakas, duda ako kung kaya mo siyang talunin. At eto ka, nagyayabang ka pa. Sinasabi mong kaya mong talunin si Haisheng sa isang suntok? Hindi ba nakakatawa iyan? Nakakatawa man o hindi, tingnan natin, di ba? Pero matanda, sa harap ng lahat, kailangan mo akong sagutin ng diretsyo. Kung talunin ko siya, walang manggugulo sa mana ng pamilya. Nakakagalit ito. Anong tapang mong magsalita ng ganyan sa mga matatanda? Kung talunin mo ang aming Haisheng, ibabangga ko ang ulo ko sa ring. Hindi na. Kung matalo ka, mag-aapatan ka at tumahol ng 3 beses. Sige, tingnan natin kung paano ka mamatay. Ate, wag. Ang payat ng mga braso at binti, aakyat ka riyan para mamatay? Yung tindig. Nakalimutan ko na babae na pala ang katawan na ito. Ang baho mo babae, hinahanap mo ang kamatayan. Hindi maganda. Paano naging posible iyan? Sino tong lalaking ito? Ikaw pala? Ate, okay ka lang? Anong nangyayari? Ito ang pamilya, Shwe. Palagi silang karibal ng pamilya Lin. Shue Jian, noong huli kang pumunta sa West City Gym namin at nagdulot ng gulo, hindi pa kita nakakabangga. At ikaw mismo ay nagpakita rito. Pamangking Shwe, nagdala ka ng maraming tao upang sumugod sa aking munting tahanan. Anong pakay mo? Master Lin, sa masayang araw mo, bakit hindi mo ako sinabihan? Hindi mo ba itinuring ang pamangkin mong ito sapat na mahalaga? Nagkamali itong matandang ito. Nakalimutang abisuhan ka. Hindi pwede kang maging pabaya. Ngunit ako, bilang iyong nakababata, ay hindi. Kaya ngayon ay espesyal akong pumunta upang magbigay sa iyo ng regalong pangkaarawan. Paano naman ang pamilya Zhu? Dumating para magdiwang ng kaarawan ng pamilya Lin. Hindi ba sila sinusubukang sakupin ng merkado? Sa tingin ko, dahil nanalo lang ang pamilya Lin sa kampyonato ng lungsod, naiinggit sila.
kaya sila pumunta para maghanap ng gulo. Mga tauhan dalhin ang regalo. Sinabi ko sa iyo na pumili ng mamahaling regalo. Bakit pumili ka ng orasan? Sa masayang araw ni Master Lin, paano tayo magbibigay ng orasan? Master Lin, ang mga lalaking ito ay walang alam. Binigyan ka nila ng orasan. Paano kung tanggapin mo na lang? Pagkatapos ng lahat, wala ka ng maraming oras na natitira. Maaari itong magbilang pababa para sa iyo. Ano ang pinagsasabi mo? Master Lin, ganito mo ba tinatrato ang mga bisita? Pumunta ako para magbigay ng regalong pangkaarawan. Ang iyong mga ina po, sila ba ay napakawalang galang? Hindi ba sila nasisiyahan sa aking regalo? Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Umalis ka. Sa tingin mo ba, dapat kong tanggapin ang regalong ito? Bastardo, pa uuwiin kita. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Pumupunta sa isang pamilya ng martial arts, syempre para hamunin. Ikaw, Master Lin, maraming tao ang nanonood. Hindi ka natatakot, di ba? Ang pamilya Lin ay nasa mundo ng boxing sa loob ng mga dekada. Hindi namin alam ang salitang takot. Dahil gusto mong hamunin, ipapatawag ko ang mga alagad ng Lin upang bigyan ka ng tamang pagtanggap. Sige, itong laban. Dapat may premyo. Di ba? Kaya ipapakita ko ang aking sinseridad. Kung matalo ang tao ko, ang negosyo ko sa hilaga ng syudad ay mapupunta sa inyong pamilyang Lin. Kung manalo ang tao ko, yung 12-12 ng boxing gym sa kanluran ng syudad ay magiging akin. Tatay, ang kita mula sa mga boxing gym sa kanluran ay 2/3 ng kita ng pamilya. Itong Xuejian ay talagang handa. Natatakot ka? Ako? Ang mga dekada ng aming pamilyang Lin sunod-sunod na mga hamon. Hindi pa tayo natalo. Gusto mong lumaban? E di lumaban tayo. Master Lin, ang galing ng tapang. Kaya sa arena, makikita natin kung sino ang mas magaling. Ang mga patakaran ng laban, bawat panig ay magpapadala ng 3 manlalaban sa ring para sa isang sunod-sunod na laban. Ang sino mang nakatayo sa dulo, siya ang panalo. Lolo, si Xiao Chong ay malubhang na sugatan. Kulang pa tayo ng isang tao. Lolo, hindi mo naman hahayaan na umakyat ang babaeng iyon, di ba? Tatay, si Lin Yu ay hindi marunong magboxing. Siya lang ang magdudulot ng kahihiyan sa pamilyang Lin. Master Lin, ang inyong pamilyang Lin, wala ba kulang ba kayo ng tagapagmana? Hindi man lang makakuha ng 3 tao. Paano kung pahiraming kita ng isang alipin para punan ang bilang ninyo? Ang tindig na ito. Tatay, paano kung manghiram tayo? Tama na. Hindi ka pa ba nahihiya? Lin Yu, umakyat ka. Huwag kang masyadong matalo. Ang ari-arian na iniwan ng iyong ama ay mananatili sa iyo. Tandaan mo, dito ka lang para punan ng bilang. Huwag mong kahiyain ang pamilyang Lin. Master Lin, ang inyong pamilyang Lin ay talagang mayaman sa talento. Itong binibini, bakit hindi ko pa siya nakita dati? Hoy, bata ka, kung pinipilit ka, kumurap ka lang. Tigilan mo ang daldal. Dito lang siya para punan ng bilang. Ako at ang kuya ko ay sapat na para sa 3 sa kanila. Kung gayon, magkita tayo sa arena. Master Jinyan, ipakita mo sa kanila ang kaya mo. Iyan si Jinyan. Jinyan, Sino iyon? Isang dark horse mula sa provincial boxing competition. Lumaban hanggang sa semifinals at napunta sa 2nd pwesto. Si Xuejian ay talagang nakakuha ng tulad niya. Isang provincial boxing match lang yan. Hindi man lang ako pumunta. Kung hindi, akin na sana ang championship. Ito ba ang level mo para sa provincial title? Ang iyong provincial 3rd place level, hindi rin naman iyan kahanga-hanga. Ay
naku. Ang pamilya Lin na gumagala sa mundong martial sa loob ng maraming taon. Yan lang ba ang kaya mo? Matandang guro Lin, hindi mo ba sila tinuruan ng tunay mong kakayahan, matanda? Lolo, hayaan mo akong humawak nito. Siya niya. Natalo si Haisheng at si Xiao Yu ay hindi mapagkakatiwalaan. Ikaw ang tanging pag-asa ng pamilya natin. Ang bagong kampeon ng lungsod ng Lidu, sana ang iyong mga kamao ay tumugma sa iyong reputasyon. Yan ang kanyang trademark na galaw, Meteor Rapid Punch. Ginamit niya ang galaw na iyon para maabot ang top 4 ng probinsya. Hindi mo man lang makita ang mga suntok. Paano ka makakapigil? Mabilis na mga suntok, ngunit mahina ang lakas. Dahil hindi ako makapigil. Hindi na ako mag-aabala sa pagpigil. Galing. Iwanan mo kay Tianya. Tianya, ikaw ang karangalan ng pamilya Lin. Hindi ko inaasahan na mapapantayan mo ang mabilis na suntok ni Jinyan nang napakabilis. 8 taon ng mabilis na suntok, at sinira mo ito sa isang galaw. Ang iyong kakayahan ay higit sa akin. Hoy, ikaw na taga-probinsyang bronze medalist. Hindi ka pala ganun kagaling. Pinatumba ka ng kuya ko sa isang galaw. Pampagana lang. Ngayon na ang oras para sa pangunahing pagkain. Si Wang Jing ng pamilyang Zibo ay humihingi ng iyong tagubilin. Yan si Wang Jing ng pamilyang Shibo. Ang nangungunang pamilya ng boxing ng Shibo ay nandito lahat. Maging ang pamilyang Wang ng Sibo ay bumalik na mula sa pagre-retiro. Si Xuejian ay may malaking balak sa pagkakataong ito. Nakapasok siya sa nangungunang 8 sa pambansang kampyonato noong nakaraang taon. Isang nangungunang manlalaban. Ika-8 sa bansa. Kaya ba siyang talunin ni kuya? Magandang katawan. Sabi nila si Wang Jing ay kumikilos na parang balahibo. Madali niyang na-neutralize ang anumang atake. Ngayong nakita ko siya, talagang totoo ang kanyang reputasyon. Ang mga suntok ni kuya ay hindi man lang makalapit sa kanya. At ang kanyang mga suntok ay napakalakas. Ano ang gagawin natin? Ang mga suntok ng lahat ng naririto. Natatakot ako na walang makalapit sa kanya. Bakit hindi natin siya matamaan? Ang kampiyon ng ating lungsod. Mukhang pagtama sa mga papel na target. Medyo pareho. 5 sentimetro ang distansya, 20 degree na hook, 80% lakas. Maaaring ang huling suntok na iyon. Hindi lang siya swerte. Mabuti. Kapag mahina, kumilos ng malakas. Kapag malakas, kumilos ng mahina. Inasahan niya ang suntok niya. Pero inasahan niya ang kanyang asahan. Isang pagbabalik mula sa gilid. Si Lin Tianya talaga ang henyo ng pamilyang Lin. Si Ginoong Lin ay may magaling napong. Napakahusay. Hindi naman masyadong bobo. Naunawaan mo, sumusuko na ako. Anong pangatlo sa probinsya? Anong pamilyang Wang ng Sibo? Wala sa kanila ang makakapantay sa aking kuya. Ikaw, Xue. Ito lahat ang mga ekspertong dinala mo? Sa palagay ko, mas mabuti pang ilagay mo ang buntot mo sa pagitan ng iyong mga binti at umalis ka na rito. Mukhang wala akong pagpipilian kundi ilabas ang aking alas. Ngayon, mamamatay ka na walang magliliding sa iyo. Master Chin, pakiusap.
yan? Sino itong lalaki? Tatay, kilala mo ba siya? Bagong mukha. Mukha siyang hindi taga-aming boxing circle. Ano bang dapat katakutan? Oy, Shwe, Ito na ba ang huli mong gawain? wala lang pala siya. At itinuturing mo siyang kayamanan. Hindi? Hindi ordinaryo ang lalaking ito. Pamilyar ang teknik na iyan. Tienya, huwag mo siyang maliitin. Yujo, kampyon ng karate. Chinjan, narinig ko, pambihira ang talento niya sa boxing. Mabilis siyang umunlad kahit sandali lang siyang nagsanay. Hindi siya sumali sa kahit anong kompetisyon, kaya pala walang nakakakilala sa kanya. Lalaban ako sa iyo gamit ang isang kamay. Talagang binigyan niya si Lin Tianya ng isang kamay? Ang lakas ng tiwala niya sa sarili? Sino ba talaga siya? Sobrang mayabang. Kuya, ipakita mo sa kanya ang kaya mo. Tianya? Isang walang kwenta, pero isang suntok lang, natalo ang kampyon ng lungsod. Ito, Tianya. Hindi pa siya ganito katalo. Umarap sa kalaban gamit ang isang kamay. Nanalo sa ilang galaw lang. Ang kakayahan ng lalaking ito ay kabilang sa top 5 sa mundo. Ano? Gusto mo pa bang lumaban? Ako. Hindi pa ako natalo. Tigil. Umamin si Tianya ng pagkatalo. Tianya. Lolo. Pasensya na. Natalo ako. Tapos na. Kapag nawala sa atin ang mga properties sa West City, babagsak ang pamilya Lin. Iyan ang lifeline ng karamihan ng ating kayamanan. Tapos na ba agad? Masyadong mabilis dumating ang tagumpay na ito. Hindi ba puno ng talento ang pamilya Lin ninyo? Sa tingin ko, mga talunan lang kayo. Kaya walang espesyal ang City Champion, Ginoong Lin. Dahil natalo siya sa laban, dapat tuparin ang pusta, tama ba? Yung 12-dosena ng boxing gym sa West City, akin na ngayon. Sana walang tutol. Mukhang walang milagro. Babae lang siya. Ang siglong pamana ng pamilya Lin, maaari bang masira ko? Pero sa kanyang kakayahan, ang lakas ng hindi kilalang master na ito, ang lakas niya, dapat nasa top 5 sa mundo. Ang matalo sa ganyang talentadong master, ako, Lin, ay talagang kumbinsido. Paalam. Tatay, hindi ka pwedeng umalis. Kung mawala sa atin ang mga properties sa West City. Paano mabubuhay ang buong pamilya natin? Tama, Lolo. Ito ang pundasyon ng pamilya Lin. Ate, tara na. Hindi pa rin natin naprotektahan ang pamana na iniwan sa atin ni tatay. Hoy, ikaw Shwe. Ang tiyahin mo dito. Hindi pa pumapasok sa ring. Halos nakalimutan na kita, ikaw, munting kapalit na babae. Sa mga payat mong braso at binti, ang mga kamao mo ay malamang mas malambot pa sa bulak. Gusto mong lumaban kay Guro Chin? Kikilitiin mo ba siya? Kiliti o hindi, malalaman natin kung susubukan ko. Dahil hindi ka takot mamatay, subukan mo na. Lin Yu, ang boxing ay nangangailangan ng mga taon ng pagsasanay. Ikaw ay nagsasanay. Sa pinakamarami, ilang buwan lang. Huwag magyabang dito. Tama, si Lolo ay naglinaw na. Itong tao sa entablado ay top 5 sa mundo. Ikaw ba? Ay mas magaling kaysa top 5 sa mundo? Xiao Yu. Si Chinzan ay mas malakas kaysa sa inaakala natin. Hindi mo kayang ipagsapalaran yon. Tatay, hindi mo naman talaga hahayaan itong babae na umakyat, di ba? Magpapadala ng munting babae para lumaban, saan mapupunta ang mukha ng pamilya Lin? Tumahimik ka. Gusto kong hayaan siyang subukan. Ayon sa mga patakaran, ako naman ang dapat lumaban sa iyo ngayon. Walang problema, di ba?
Walang problema. Sa tingin ko kumain ka ng sobrang dami ng pulang beans. Gusto mong mamatay, kung gayon, kayo dalawa, simulan na. Ate, Ang babaeng Lin na yon. Katatapos lang magpatamba ng World Top 5 fighter. Talagang nagkamali tayo sa kanya. Ang hindi kilalang anak ng pamilya Lin ay talagang ganito kalakas. Alam ko na. Sabi ko kaya ni Xiao Yu. Kaya hindi lang swerte kanina. Imposible. Paano nangyari ito? Kahanga-hanga. Ang ating pamilya Lin ay talagang tinalo ang isang World Top 5. Mga pekeng galaw para makagulo. Mga tunay na tama na nakatago. Mga panuntukang tiyak, malakas na lakas, katawan ng babae. Paano nagkaroon ng ganoong pagsabog na puwersa? Ang inyong pamilya Lin ay hindi kayang magkaroon ng talento tulad nito. Tigilan mo ako. Ang talo ay talo. Umalis ka. Eksakto. Talo ka at ang dami mo pang sinasabi. Yan lang ang kaya ng World Top 5? At gusto mo pa ang ari-arian ng pamilya Lin? Umalis ka dito na nakabuntot. Nakita ng lahat, di ba? Master Chin ay nagpigil ng laban sa babae. Hindi siya nagbigay ng todo. Kung ginawa niya, sa tingin mo ba kaya mo bang manalo? Ba, Shue, wala ka bang hiya? Binabalikan mo ang salita mo. Hindi kaya matalo, kaya gustong umiwas. Matandang Master Lin. Nanonood ang lahat. Hindi patas ang laban na iyon. Sigurado akong ayaw mong mapanalo ang pamilya Lin ng hindi marangal. Isang suntok o dalawa lang. Sa pagkakataong ito, mas mabuti gamitin mo ang bawat butil. Nang lakas na nasa iyo. Bastos. Ang tigas pa rin ng dila mo kahit nasa pintuan na ang kamatayan. Master Chin, paluin natin siya ng mabuti. ate, ang lalaking ito ay nasa top 5 sa buong mundo. Kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas, natatakot ako. Oo, kaya niyang pumwesto sa top 5 sa mundo. Natatakot ako na ang kanyang nakatagong lakas ay nakakagulat. Hindi mo siya kayang tapatan. Tatay, siguro dapat nating isipin ang ibang mga estratehiya. Si Xiao Yu ay hindi pa matagal na nagsasanay, hindi natin pwedeng ipustahan ang kapalaran ng pamilyang Lin lahat sa kanya lang. Ang kapalaran ng ating pamilyang Lin ay nasa iyo na lahat. Wala nang duda sa resulta ngayon, di ba? Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa top 5 sa mundo. Tiyak na mananalo si Master Chin. Pero nararamdaman ko pa rin na may pagkakataon din ang batang babae mula sa pamilyang Lin. Ang suntok na iyon kanina ay talagang kahanga-hanga, parang isang master. Master Qin, sa pagkakataong ito, maglaro lang tayo ng steady, upang ako'y maglabas ng lahat ay iyong karangalan. Ang matalo mo ako ay iyong karangalan. Gusto mong maging bayani para sa pamilyang Lin. Ngayon ay ipapaintindi ko sa iyo ang mga bayani ay karaniwang naaalala pagkatapos ng kamatayan. Ang number 5 sa mundo ay nabubuhay sa kanyang reputasyon. Si Lin Yu ay lubusang pinipigilan. Si Xiao Yu ay umatras sa gilid ng ring. Kung hindi siya lumaban, walang paraan palabas. Gamit ang buong lakas. Ang kanyang lakas ay tunay na nakakalula. Akala ko si Lin Yu ay may pagkakataong manalo. Ngayon, tila walang puwang para umatras. Malapit na siyang matalo. Hindi mo nakita ng malinaw ang huling suntok, panoorin mong mabuti ito. Ang parehong teknik ng kamao. Paano ito nangyari? Mali ba talaga tayo? Imposible. Talagang imposible. Isang suntok lang ang ginamit niya. Sa isang kompetisyong pandaigdigan, iyan ay pinakamataas na antas. Ang lakas ng suntok na iyan, maliban sa yumaong kampyon, si Su Jinghong lang ang makakagawa niyan. At ngayon, nasaksihan natin ito mula sa isang dalaga ng pamilya Lin. Mukhang ang pamilya Lin
ay may makapangyarihang mga kabataan. May magandang kinabukasan sila. Naiintindihan ko na. Kanina, nang talunin niya si Haisheng, ginamit niya ang suntok na ito. Talo ako. Talo talaga ako. Ang pamilya Wang ng Sibo limang nangunguna sa mundo, lahat ay natalo sa isang maliit na batang babae. Hindi. Kailangan mo akong tulungan na mabawi ito. Isa pang laban. Isa pang laban. Tama na. Sa boxing, may mga antas, at ang resulta ay determinado. Ang hamon ngayon, tayo ay nangunguna pero natalo. Ang kabataang henerasyon ng pamilya Lin ay makapangyarihan. Magkikita tayo muli sa mundong pandigma at humingi ng panibagong aral. Tigil! May nakalimutan ka ba? Ayon sa kasunduan, ang iyong mga ari-arian sa hilaga ng lungsod ay pag-aari na ng pamilya Lin. Mula ngayon, sila ay nagtataglay ng pangalang Lin. Pansamantala lang, si Xiao Yu, salamat sa iyo ngayon. Binago mo ang takbo ng laban at nailigtas mo ang pamana ng pamilya Lin. Sa ngalan ng buong pamilya Lin, salamat. Tulad ng napagkasunduan kanina, ang ari-ari ang iniwan ng iyong ama ay mananahin pa rin ng iyo at ng iyong kapatid na babae. Salamat, Lolo. Sige, tapos na ang gulo. Gabi na. Kailangan nating magbigay pugay sa ating mga ninuno bukas. Lahat maghiwa-hiwalay na. Hoy, mukhang may hindi pa tapos, di ba? May isang tao na mismong nagsabi, kung mananalo ako laban sa kanya. Luluhod ka at tatahol na parang aso. Tito, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Hindi mo pwedeng basta-basta hayaan na lang o ano. Hoy! Baliw kang babae! Tama na. Pangalawang anak, ikaw mismo ang gumawa ng taya na iyon. Kailangan mong tanggapin ang mga kahihinatnan. Ang pamilya Lin natin ay dapat manalo ng may biyaya at matalo ng may dignidad. Oy! Lin Yu, ang tatay ko ay ang iyong tiyo, iyong nakatatanda. Huwag masyadong. Lolo Lin. Naglalaro ba kayo ng bahay-bahayan dito? Kalihim Guan, pinararangalan mo kami sa iyong presensya. Pasensya na at hindi kita naabutan mula sa malayo. Ang kampiyon sa boxing na si Su Jinghong ay malungkot na pumanaw. Ang posisyon ng presidente ay bakante. Ang seremonya ng pamumuno para sa bagong presidente ay sa loob ng 2 araw. Pumunta ako lalo na para ihatid ang imbitasyon, subalit limitado ang mga pwesto. 4 na pwesto lamang. Salamat sa abala, Kalihim Guan. Salamat, aalis na ako. Ang aking katawan ay halos hindi pa lumalamig at may isa ng sabik na pumalit sa akin. Gusto kong makita kung sino ka talaga. Ngayon, sa harap ng ating mga ninuno, may mga bagay na kailangan kong linawin. Xiao Yu, Xiao Chong, lumapit. Kahapon, kung hindi binago ni Xiao Yu ang takbo, ang pamana ng pamilya Lin na isang siglo at reputasyon ay masisira sa isang iglap. Ang 3 boxing gym sa bagong distrito sa kanlurang bahagi at mga kaugnay na negosyong pagsasanay, simula ngayon, ay ganap na pamamahalaan ni na Xiao Yu at Xiao Chong. Lolo? Lolo, gusto lang naming protektahan ang hirap ng aming ama. Hindi madaling panatilihin ang nakamit at mas mahirap pa ang magbukas ng bagong landas. Ang pagbibigay nito sa inyo ay nangangahulugang naniniwala kaming gagawa kayo ng mas mahusay. Xiao Yu, Xiao Chong. Ang inyong pangalawang tiyuhin ay naging hangal noon. Ngayon, sa harap ng ating mga ninuno, humihingi ng tawad sa inyo ang inyong pangalawang tiyuhin. Ang inyong panganay na tiyuhin ay marami ring pagkakamali. Ako ay mali noon. Dahil pamilya tayong lahat, hayaan na ang nakaraan. Ngayon, ang pamilya Lin ay nangangailangan ng talento. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa, natin mabubuhay muli ang dangal ng ating pamilya. Maganda ang sinabi. Maganda. Tandaan ng lahat, ang mga kamao ng pamilya Lin ay dapat magkaisa laban sa mga labas, pinag-isa ng dugo. Ang ating pundasyon ay magiging walang hanggan.
Halika, lahat ay magsama-sama ng inyong mga kamao. Xiao Yu, Xiao Chong. Tara na. Ang estilo ng boxing ng pamilya Lin ay tumatagal sa bawat henerasyon. Ang estilo ng boxing ng pamilya Lin ay tumatagal sa bawat henerasyon. Tianya, ikaw ang panganay na kapatid. Ang seremonya ng pagtatalaga ng bagong chairman ng Boxing Association ay pangungunahan mo. Kayong apat na magkakapatid ay sumama. Tandaan, kapag lumabas kayo ng pintong ito, kayo ay kumakatawan sa aming pamilya Lin. Bawat salita at kilos ay dapat isaalang-alang ang dangal ng pamilya. Huwag kang mag-alala, Lolo. Pri, sino ang magiging bagong presidente? Agad-agad na pumapasok sa pagkakataon, pagkamatay ng hari. Sa palagay mo ba ang pagkamatay ng hari? That ay aksidente? Ingatan mo ang iyong bibig. Narito lang tayo para mag-obserba. Huwag kang magdulot ng gulo. Ang pagkamatay ko ay hindi aksidente? Ano ba ang ginagawa mo? Ang isang malaking tao tulad nito ay dumating. At humihingi ka ng imbitasyon? Paumanhin talaga. Panginoong Jito, hindi ko nagawang sanayin ng maayos ang aking tauhan. Paumanhin sa abala. Paumanhin sa abala. Siya iyon. Hindi ba iyon galing sa Hilagang Kapatagan? Jituotay? Ang pangalawang pinakamahusay sa mundo. Ang kanyang panghabang buhay na layunin ay talunin ng hari, ngunit hindi siya nagtagumpay. Tama, narinig ko. Sa bawat pagkakataong humarap siya sa hari, ito ay malapit na laban. Ngunit sa huli, siya ay KO ng hari sa isang suntok. Narinig ko rin na siya ay nasa saradong pagsasanay kamakailan. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay malamang na hindi masukat. Sa ngayon, hindi mo ako kilala. Ngunit malalaman mo rin. Kumusta kami ay inanyayahan sa seremonya? Wala nang ibang panauhin. Umuwi na kayo. Bakit mayroon tayong mga imbitasyon? Ang imbitasyong ito ay personal na ibinigay sa atin ni Secretary Guan. Sino ang nakakaalam? Saan mo ninakaw ang imbitasyong ito? Dito, base kami sa mukha, hindi sa imbitasyon. Hanggat ikaw ay kilala sa mundong martial, may pangalan, makakapasok ka. Ang mga walang kilalang may imbitasyon, pwedeng umalis na lang. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng mabuti. Hindi kami mga walang kilala. Galing kami sa pamilyang Lin ng Lido City. Hindi mo ba kami kilala? Ang pamilyang Lin ng Lido City. Ang pamilya ninyong Lin ay matagal nang humihina, bawat henerasyon ay mas malala kaysa sa nauna. Ang tanging dahilan kung bakit kayo umiiral ay salamat sa inyong mga ninuno na nagtayo ng pamana na ito. Pinapayagan ng mga parasito na tulad ninyo na mabuhay sa nakaraan. Kayong mga probinsyano walang karapatang pumasok, umalis na kayo ngayon. Ikaw, Ano? Gusto mong lumaban? Malayo ang nilakbay namin para dumalo sa inaugurasyon ng bagong presidente. Ang imbitasyong ito ay totoong ang ipinadala ni Secretary Guan. Hindi namin ito ninakaw. Kaya pakiusap, mag-exception kayo at papasukin ninyo kami. Sinabi ko na sa inyo ng maraming beses. Ang aking mga mata ang batas. Hindi ko kilala kayong mga bata. Ngayon, lumayas kayo dito. Ikaw na aso. Nang aalipusta ng tao. Tigil! Anong klaseng pinuno ka? Sa mga tagalabas, sumisip-sip ka at nagpapakaalipin? Sa sarili mong tao, nangangagat ka at sumisigaw. Umalis ka. Dalhin mo si Suhui sa akin. Gusto ko siyang tanungin kung paano niya pinamamahalaan ang mga tauhan niya. Ikaw, bastos kang bata ka. Ang pangalan ng ating vice-presidente. So hindi basta-basta masasabi kahit kanino. Gusto mo siyang makita? Imposible. Ibigay ito kay Suhui. Sabihin mo sa kanya na ang mensahero ay naghatid ng mensaheng gusto niyang marinig. Isang bulok na dahon? Sinusubukan mo akong lokohin. Mahalaga ang mensahe. Kung maantala mo ito, ang kahihinatnan ay hindi lang pagkatanggal mo. Hindi sapat iyon. Makinig ka, gago. Mas mabuting huwag mo akong guluhin. Kung hindi, gagawin kitang.
mamatay ng napakasakit. Pumasok ka, bantayan mo sila. Bro, sabi mo, tuturuan mo ako kung paano mag-box ng tama. Vice Presidente? Vice Presidente. May isang babae sa labas, sabi may mensahe siya para sa iyo. Sabi niya ang mensahe ay isa na gusto mong marinig. Mensahe. Wala akong inaasahang mensahe. Alam ko na, pumitas lang ng random na dahon, paniguradong scam iyan. Mukhang kayong mga probinsyano ay talagang mga manloloko. Mga tauhan, kunin ninyo ang mga manggugulong ito at arestuin sila. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Laktawan na lang natin ang seremonya. Gusto niyong lumaban? Ito ang seremonya ng inaugurasyon ng bagong presidente, isang solemne na okasyon. Anong tapang ninyo na kutsain ang matataas na opisyal? At walang paggalang sa seremonya? Kung hindi namin kayo turuan ng leksyon, hindi kayo matututo. Ilang mga bodyguard lang talagang akala ninyo kaya ninyo kaming kalabanin? Hindi kami nag-training nang walang dahilan. Sugot. Tigil. Vice Presidente, nagpanggap sila ng mga VIP at gumawa ng peking mensahe para kutsain kami. Malapit na kaming turuan sila ng leksyon. Oo, Vice Presidente, mga taong binabaliwala ang dignidad ng Boxing Association nararapat na bugbugin ng mabuti para turuan sila ng leksyon. Ito, sino ang gumawa nito? Siya. Nagdala siya ng kung anong bagay para manloko sa atin, dapat nating Tumahimik ka. Xiao Hui, matagal na tayong hindi nagkita. ikaw na bastos. Ang kapal ng mukha mo. Baliw ka ba? Siya ang vice-presidente. Paumanhin, Vice Presidente. Ang kapatid ko ay nagsasalita ng walang kwenta. Huwag mo nang dibdibin. Oo, Vice Presidente. Bihira lumabas ang ate ko. Wala siyang karanasan. Nakikita ang isang taong kasing importante mo. Nervyos siya kaya nagkamali ng sambit. Pakiusap, patawarin mo siya. Xiao Yu. Ngayon, humingi ka ng tawad sa Vice Presidente. Xiao Hui, ang tagal ko nang nakatayo dito naghihintay sa'yo. Ang sakit ng mga binti ko. Pakuha mo ako ng upuan. Hayaan mo akong maupo. Kumuha ka ng upuan. Bilis. Sabihin mo na. Anong mensahe ang gusto ng kapatid kong lalaki na iparating mo? Ito ang sinabi niya. Xiao Hui, masyado akong naging strikto sa'yo dati. Lagi kitang pinipilit mag-ensayo ng boxing. Marami kang pinagdaanan. Gusto lang kita na magdadala ng bandila ng boxing ng great siya. At natatakot ako na kung wala na ako, hindi mo kayang protektahan ang sarili mo. Tandaan mo, babantayan kita mula sa isang lugar na hindi mo makikita at susuportahan kita. At saka, yung boxing gloves na gusto mo lagi. Pangako, sa'yo na sila ngayon. Bro, Sige. Tumigil ka na sa pag-iyak. Kung iiyak ka pa, tatagas na naman ang sipon mo. bro. Sinabi na niya sa akin yan dati. At saka, bakit mo sinabi ang ulit? Nung maaksidente siya, nasa malapit lang ako noon. Kinwento niya sa akin ang tungkol sa iyo. Sinabi niya na iyakin ka raw kapag umiiyak ka, kung saan-saan napupunta ang sipon. Talaga bang sinabi niya yon? Siyempre, sinabi niya kung ipapakita ko sa iyo ito, makikilala mo ako. At saka, ang pinaka-inaalala niya ay ikaw. Bro. Sis, noong Ang kapatid ng Vice Presidente, baka naman Boxing King Su Jinghong.
Salamat sa pag-abot ng mensahe. Tara, pasok na tayo. Sandali lang. Vice Presidente Su, nandito kami para sa seremonya. Pero ang mga tauhan mo sabi nila ang pamilya Lin ay walang kwenta. Mga parasitong walang kwenta. Hindi karapat-dapat pumasok sa engrandeng gusaling ito. Kahit na ito ay sulat kamay na imbitasyon ni Secretary Guan, hindi pa rin. Tingnan mo mismo. May imbitasyon sila. Bakit hindi mo sila papasukin? Vice Presidente, opo. Hindi ko napansin ang inyong kahusayan. Hindi ko nakilala ang mga pinarangalan na bisita. Vice Presidente, ako po ang hindi nakakilala sa inyong kadakilaan. Nilait ang mga bisita natin. Matagal na akong nakakarinig na kayong tatlo ay inaabuso ang inyong kapangyarihan. Hinuhusgahan ng tao ayon sa estado. Sumisipsip sa makapangyarihan at ang aapi sa mahihina. Hindi ko akalain ngayon. Manggahas kayo na apihin ng aking mga pinarangalan na bisita. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Vice Presidente, alam naming mali kami. Hindi na namin uulitin. Wala nang pagkakataon. Ang Boxing Association, hindi kayang tiisin ang mga mayabang na tulad ninyo. Tara na. Vice Presidente, bigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Vice Presidente, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Vice Presidente. Vice Presidente. Sige, abala ka. Mahalaga ang seremonya. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaraanan mo? Mayroon naman. Sino ba ang akala mo sa sarili mo? Ang yabang mo! Ang pamilya Jai ng Yandu. Jai Wei. Ang kapatid kong si Jai Shin. Yung 3 taon sunod-sunod na, nanalo sa Daksha Boxing Championship, ang pamilya Jai. May alam ka naman. At sino ka? Makinig kayo. Ang pamilya Lin ng Lidu. Humingi ka ng tawad sa kapatid ko ngayon din. Ang pamilya Lin. Yun nabubuhay sa kaluwalhatian ng mga ninuno mo, halos hindi na makaraos, isang bumagsak na pamilya. Gusto mo akong humingi ng tawad? Hindi ka karapat-dapat. Kapatid, totoo ang mga chismis. Itong pamilya Lin, talagang bumabagsak, naapakan ka, ay isang biyaya para sa kanila. Humihingi ka ng kamatayan. Hai Sheng, huwag kang pabigla-bigla. Mga ginang at ginoo. Ang pagpanaw ng ating maalamat na kampiyon ng boxing ay isang kalungkutan para sa ating lahat at isang malaking panghihinayang. Ito rin ay isang di masusukat na pagkawala sa mundo ng boxing ng Dacia. Ang kanyang diwa ay mananatili sa atin. Ang mga guwantes na ito ay naging saksi sa hindi mabilang na maluwalhating laban. Ito ang mga guwantes na isinuot ng kampiyon, ang ginintuang pelos na guwantes. Narinig ko na malaki ang halaga nila. Hindi mo sila masusukat sa pera. Ang halaga ng sining sa kanila ay kasing taas ng 3 o 4 na palapag. Ngayong wala na ang kampiyon. Ang mundo ng boxing ng Dacia ay hindi maaaring walang pinuno. Isang bagong pangulo. Ang manggana sa atin upang ipagpatuloy ang kanyang pamana at sumulong. Tulungan nating batiin ang bagong pangulo sa entablado. Yituotay. Ano ang kwalifikasyon niya para maging presidente natin? Hindi ba siya taga-Bay mo? Kahit na siya ay nakarang, pangalawa sa buong mundo, hindi siya basta-basta, ating presidente. Oo, tama, tumahimik, pakiusap. Ngayon, sige, tanggapin natin si Presidente Jichua upang tanggapin ang guwantes ng kampiyon at ipagpatuloy ang kanyang pamana. Sandali. Tagapangulo. Paulit-ulit mong sinasabi dati, ang bagong presidente ay magiging isang iginagalang na nakatatanda. Ngunit hindi siya, isang taga-Bay mo. At higit pa, siya ang pangunahing karibal ng kampiyon.
Anong karapatan niya upang maging presidente ng Daksha Boxing Association? Oo, tama. Sino ang nagsabing dapat? Lokal ang presidente, lakas ang pinakamahalagang pamantayan. Ngayon na wala na ang kampyon, si Master Jichua ang kasalukuyang numero 1 sa pandaigdigang arena ng boxing. Siya ang mamuno sa asosasyon. Ano ang masama doon? Magkano ang binayad niya sa'yo? Para ibaba mo ang iyong sarili hanggang sa maging isang taksil na nagbebenta ng asosasyon, ikaw, ang kapal ng mukha mo. Sa huli, walang tao sa Daksha. Kung wala si Su Jinghong, ang iba ay mga walang kwentang mahihina. Isang dakilang bansa. Anong biro? Kalokohan! Hindi ka sang-ayon. Sige, hamunin mo ako gamit ang iyong mga kamao. Sa entablado na ito, ang panalo ay hari. Kung may hindi sumasang-ayon, umakyat ka at hamunin mo ako. Tama si Master Jichua, lakas, ang tanging pamantayan. Sino mang hindi sumasang-ayon, ay maaaring umakyat at humamon. Halika na, hayaan mong makita ko kung may natitira pang manlalaban sa Daksha. Ikaw? Hindi tayo katapat niya. Gagawin ko ito. Ako, Su Hui, ay hahamunin ka. Magaling, Vice Presidente. Hayagan na kinukutya ang mundo ng boxing sa Daksha. Sa tingin ba niya walang tao sa Daksha? Vice Presidente, kahit pangalawa siya sa mundo, ikaw ang Vice Presidente ng Asosasyon ng Boxing ng Daksha. Ang mismong kapatid ng kampiyon sa boxing. Huwag mong hayaang hamakin niya ang mundo ng boxing ng Daksya. Isang taong tulad mo, isang kaawa-awa na laging nabubuhay sa anino ng iyong kapatid. Sasabihin ko sa iyo, ikaw ay hindi man lang katumbas ng kalingkingan niya. Sapat na ang usapan. Hinahamon kita. Iyan ba ay tatanggapin mo? Kung gusto mong mamatay, tutuparin ko ang hiling mo. Pero dahil kompetisyon ito, kailangan may pusta. Anong pusta? Kung matalo ka, ang Daksya Boxing ay magpapahayag sa buong mundo na ang Daksya Boxing mo ay mas mababa kaysa sa Beimuko, at ako ang papalit bilang presidente, at ang guwantes ni Su Jinghong ay mapapasa akin. Gusto kong malaman ng buong mundo na ako, si Jito Otay, ay tinalo si Su Jinghong. At kung matalo ka? Kung matalo ako, aaminin ko sa publiko na ang Beimuko ay mas mababa kaysa sa Daksya. Ang posisyon ng presidente ay ibibigay ko, at sa libingan ni Su Jinghong, yuyuko ako at hihingi ng tawad. Sige. Ayos na. Ang kapatid mo siguro tinuruan kanya ng tunay na kakayahan, di ba? Sana masurpresa mo ako. Xiao Hui, relax lang, walang pressure. Xiao Hui, relax lang, walang pressure. Ang hakbang ng Vice Presidente na umaagos na ulap, talagang hindi ito nabigo sa reputasyon nito, nakaharap sa matinding pag-atake mula kay Jito Otay. Nakakaiwas siya sa bawat isa, nangungunang 3 sa pambansang depensa, hindi lang para sa palabas. Ganito ba kalakas? Maayos ang depensa mo. Kung ang kapatid mo, hindi niya ako hahayaan mahanap ang kahinaan ng ganito kabilis. Nakahanap na ng kahinaan? Ha? Nakahanap siya ng kahinaan. Malamang nasa gulo ang Vice Presidente. Ang pamamaraan ng boxing na ito kapag nagsasanay kasama si Xiao Chong, mukhang medyo pareho. Itong galaw, ginamit din ito ng kapatid mong si Su Jinghong. Mukhang pamilyar, hindi ba?
Ano? Hindi ka ba niya tinuruan? Itong galaw. Paano mo ito sasagutin? Tumama lahat ng suntok, pero hindi niya ginagamit ang buong lakas. Malinaw na pinapahiya niya ang vice-presidente. Ang galaw na ito ay talagang mahirap sagutin. Mabilis ang combo, malakas, lahat ng suntok tumatama sa mahinang bahagi ng vice-presidente, pero hindi buong lakas ang bawat tira, kaya siya pinapahiya. Bro, paano natin ito sasagutin? May butas ang combo. Huwag mong harangan ang galaw bago ang butas. Tapos, sumuntok ng mabilis sa kanan. Buong lakas. Hindi haharang. Ibig sabihin, tatanggapin ang suntok. Ang lakas ng suntok. Ano bang sinasabi mo? Batang babae, edi? Nakaisip ka na ba ng panlaban? Nakuha ko na. May butas ang combo na ito. Ito ang kanyang mahinang bahagi. Pero para samantalahin ang butas, kailangan mong tumanggap ng isang suntok. Pagkatapos, sumuntok ng buong lakas gamit ang kanang kamay. Kung sapat ang lakas, maaari mo siyang aiko sa isang suntok. Tama ang paraan ng pagbasag mo. Pero kulang sa lakas. Ang mga kamao mo bilang vice-presidente ay masyadong mahina. Kumpara sa kapatid mo, malayo ka pa. Susunod, hindi na ako magpipigil. Xiao Hui. Talo. Natalo ang vice-presidente. Daksha, wala bang makakatalo sa kanya? Lahat. Pasensya na. Talo ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Maliban sa Boxing King, walang makakatalo sa kanya. Panalo ako. Su Jinghong, nakita mo ba yon? Tinalo ko ang Daxia mo. Jito Otay, huwag kang masyadong mayabang. Ito si Daxia. Kung may problema ka, harapin mo ako. Ako, Jito Otay, ang tatapos nito. Kakalabanin ko kayo isa-isa hanggang sumuko kayo. Para ipakita sa iyo na ang mga kamao ni Bei mo ay mas matigas kaysa sa iyo, Daxia. Bakit walang lumalaban? Mga walang bayad, ha? Ang pamilyang Zai mula sa Yandu. Hindi ba dapat kayo ay marangal? Umakyat ka. Punyeta. Kung sana nag-training ako ng mas mahirap, magiging kampyon na ako. Siguradong aakyat ako doon at bibigyan ko ng katapat ang gunggong na iyon. Chairman. Sige, tapusin natin ito sa pamamagitan ng tagumpay. Bibilang ako hanggang 3. Kung walang lalaban, ideklara ko si Master Ji Chuan na panalo. Gusto kong malaman ng buong mundo na ako, Jito Otay, ay tinalo si Su Jinghong. Bei mo tinalo si Daxia. Ang mga guwantes ng kampeon na ito ay magiging akin. Sigilan mo na. Alisin mo ang marumi mong kamay. Kaninong babae ito? Talaga namang lumabas siya? Parang apo ng pamilya Lin mula sa Lidu City. Itong babae na naman. Lin Yu, ano ba ang ginagawa mo? Huwag mo kaming idamay. Ate, Kung ang mga bisita mula Bei mo ay darating para makipaglaban, igagalang ko kayo. Pero iniinsulto ninyo ang aming Daxia Boxing Circle at tinatapakan ang espiritu ng aming mga bayani ng Daxia. At pinagnanasaan ang pamana ng kampiyon. Ngayon, tuturuan ko kayo ng leksyon. Ang
Ang Daksha Boxing Circle ninyo. Bawat leader sa mundo ng boxing. Naging duwag na kayo, ha? Masyadong takot lumaban. Hayaan ang isang batang babae na magdusa. Ano iyon? Batang babae? Sa isang saglit, papaluha kita. Malaking usapan. Kahit isang pambansang kampeon tulad ko ay hindi nangangahas kumilos. At ikaw ay nangangahas. Mukha siyang mahina. Pero ang paraan ng pagtawag niya kay G2 Otay. Sa tingin ko nakakatuwa. Ate, siya ay pangalawa sa mundo. Ikaw, kaya mo ba talaga siyang talunin? Napakasama ng taong iyon. Inaamin kong may kakayahan ka, pero hindi ka man lang kapantay niya. Itatago natin ang mga berdeng bundok at hindi tayo mawawalan ng panggatong. Ikaw. Ngayon, babayaran mo ang iyong mga salita at gawa. Ako, ang iyong lola, ay ibibigay ang iyong hiling. Patatagin ka. Kuya, talagang pagpapakamatay ang pag-akyat ni Xiaoyu doon. Kahit ang vice-presidente ay hindi siya matalo. Paano siya mananalo? Kailangan mong kausapin siya. Teka, may pakiramdam ako. Hindi pa sigurado. Mukhang mga duwag kayo talagang ipapadala ninyo ang batang babae na iyon. Humanda kayong mamatay. Teka, lalaban kami sa iyo. Miss Lin, ang iyong tapang ay kahanga-hanga, pero masyadong malaki ang agwat sa lakas. Mas mabuti huwag. Oo, umupo ka. Kung aakyat ka, tatawanan talaga tayo. Sa tingin ko, maaari natin siyang subukan. Ito. Batang babae, bibigyan kita ng 3 galaw. Kung matumba mo ako sa loob ng 3 galaw, panalo ka. 10 galaw. Maaaring may tsansa sa 10 galaw. Mali. Ang ibig kong sabihin, 1 galaw para matumba ka. Ito ang pangalawang pinakamahusay sa mundo. Paano? Siya magsalita ng ganoon? Baliw ba ang babaeng ito? Ang kapal ng mukha mo. Wala pang nangahas magsabi niyan sa harap ko. Tigilan na ang daldal. Simulan na natin. Ikaw, pilyong bata ka. Hinahanap mo yan. May mali. Malakas ang mga suntok niya. Ang mas malalakas ay darating pa. Si G2 Otay ay talagang nasa depensa. Mukhang pamilyar ang estilo ng pakikipaglaban na iyan. Iyan lang ba ang galaw mo? Sinabi ko na sa'yo. Itutumba kita sa 1 galaw. Kaya natural, iyan lang ang galaw ko. Ang lakas ng suntok. Kahanga-hanga. Sino ka ba talaga? Mahilig kang magpa-solve ng mga bagay, di ba? Paano mo susolusyonan ang galaw kong ito? Teka, ang tigas ng suntok na ito. Paano ko ba ito kukontrahin? Ako ang pangalawang pinakamahusay sa mundo. Ang simpleng tignan ng teknik na ito sa pagsuntok. Pero ang lakas ng puwersa sa likod nito. Talagang nakakatakot. Ang kakayahan ni Xiaoyu ay higit pa sa aming inaasahan. Grabe, ang galing ng babaeng ito. Talagang mali ang pagkakilala ko sa kanya. Tinatawag mo pa ba siyang bata? Oh, ang munting prinsesa ng pamilyang Lin. Ang great siya natin ay may taong ganito kagaling. Kailangan natin siyang i-recruit sa asosasyon. Uy, G! Lalaban ka ba o hindi? Ano ang tinatayuan mo diyan? Ang galing mo pala. Na-underestimate kita. Sasabihin ko sa iyo, bakit hindi ka na lang maging alagad ko? Ituturo ko sa iyo ang lahat ng alam ko. At ipapasa lahat sa iyo. Gusto mo akong turuan? Ako, ang master, nakikita kong may talento ka. At handa akong gawin kang alagad ko. Alam mo bang ako ang kampiyon sa boxing? Sigurado akong manginginig ka sa takot. Yung mga palpak mong galaw? Hindi ako humahanga. Tanggapin mo ito. Teka. Hindi mo nagagamitin ulit yung galaw na yan, di ba? Subukan natin ibang estilo kung galing mo. Si, tatalunin kita hanggang kumbinsido ka.
maganda. Napakaraming panlabas na puwersa. Napakalakas na panloob na enerhiya. Imposible. Paano mo nahaharang ang suntok na ito ng madali? Marami pang imposibleng bagay. Tapos na akong makipaglaro sa'yo. Tapusin na natin ito. Pag-angat ng dragon mula sa dagat. Mukhang parehong galaw, tulad ng dati. Kaya ito ang pag-angat ng dragon mula sa dagat. Pag-angat ng dragon mula sa dagat. Paano niya magagamit ang galaw na iyon? Minamaliit natin ang Pamilya Lin sa buong panahon. Ang mga talento na ginawa ng Pamilya Lin ay lampas sa ating imahinasyon. Ang dakilang siya ay puno ng mga talento. Tunay nga, hindi kita katapat. Pagkatapos ng kamatayan ng kampiyon na si Su Jinghong, para sa dakilang siya na magkaroon ng talentong tulad mo. Inaamin ko ang pagkatalo. Sandali lang. Mukhang may nakalimutan ka. Ang aking kaharian ng Beimu ay hindi katapat ng dakilang siya. Natalo ako. Su Jinghong, ang iyong mga guwantes, hindi ko pa rin kayang kunin ang mga ito. Binabati kita. Ang mundo ng boxing ng dakilang siya ay may karapat-dapat na kahalili. Ang pagkatalo ng lalaking ito kay Xiao Yu ay marahil mas nakakasama kaysa matalo sa kampyon. Tiyak na pinag-uusapan niya ang kanyang buhay. Nakatanggap kami ng ulat na nakipagsabuhatan ka sa mga dayuhang kaaway at nagsagawa ng pandaraya. Sumama ka sa amin. Lahat. Dahil si Miss Lin Yu ang tumalo kay G2 Otay. Iminumungkahi ko na siya ay humalili sa posisyon ng Pangulo. Ano sa tingin ninyong lahat? Oo, Pangulo, Pangulo, Pangulo. Ang posisyon ng Pangulo ay dapat na mamana mo. Upang pamunuan ang mundo ng boxing ng dakilang siya pasulong. Hoy, naku, tingnan mo kung sino ang nandito. Bumalik na ang ating dakilang bayani. Narinig ko na tinalo mo ang pangalawa sa pinakamagaling sa mundo. Ito ay tunay na biyaya mula sa mga ninuno ng pamilyang Lin na makagawa ng isang henyong tulad. Mo. Oo dati, ang iyong ikalawang tiyo ay nabulag ng kasakiman at sinubukang makipaglaban sa iyo para sa mana sa iyong mga kakayahan. Sa palagay ko mula ngayon, ang negosyo ng pamilyang Lin ay dapat ilagay lahat sa iyong pamamahala. Hindi ninyo nakita kung gaano kayabang si Jitotay noon. Ngunit ang ating Xiao Yu ay gumamit lamang ng isang suntok, pag-angat ng dragon mula sa dagat. Wash! Ang lakas na iyon ay nagpalipad sa kanya. Parang saranggolang naputulan ng tali sa labas ng ring. Sige, hindi ko nakita ang ugaling ito mula sa iyo noon. Lolo, Maligayang pagbabalik. Lolo, sa totoo lang, ang pamamaraan ng suntok ni Xiao Yu ay may bahid ng estilo ng kampeon sa boxing na si Su Jinghong. Xiao Yu, sabihin mo kay Lolo. Ano ba talaga? Sino ang nagturo sa'yo ng boxing ni Su Jinghong? Aba, pwede bang huwag kang huminto ng ganyan? sa totoo lang, ako si Su Jinghong. Fan ako niya. Madalas akong manood ng mga video niya para matuto ng boxing. Hahaha. Tama. Ang kapatid ko ay mahilig manood ng mga boxing video ni Su Jinghong. Ganun ba? Manonood lang ng mga video at matututo ka na. Mukhang ang talento mo ay lampas sa inaakala natin. Mas mataas pa. Oo. Sa 3 araw,
magkakaroon ng World Boxing Championship. Boxing Championship? Hindi ba sa susunod na taon iyon? Ang pagkamatay ng boxing champion, matagal ko nang narinig, ay hindi aksidente. Ang mga taong ito ay matagal nang nagnanais sa upuan ng kampiyon. Siguro sila ang dahilan ng aksidente para patayin ang kampiyon at pumalit sa kanya. Kaya mukhang ang mga organizer at kalahok lahat ay kahina-hinala. Ang pagkamatay ko ba ay hindi talaga aksidente? Naku, nawala ng kuryente. Ang pamilya Lin ay may 2 slot lamang, Sino? Xiao Yu at Xiao Chong. Ha? Hehe. Hey, Ang antas ng kompetisyong ito ay hindi namin kailanman makakasali. oo, tama. Ngayong pumanaw na ang kampyon at natalo lang ni Xiao Yu ang numero 2 sa mundo, walang makakatalo sa kanya ngayon. Naniniwala ako na si Xiao Yu ang magdadala ng tropeo pabalik. Xiao Yu, Xiao Chong, gawin ninyo ang inyong makakaya. Laban! Sige, mamaya pupunta ako at titingnan kung sino talaga ang totoong salarin sa likod ng mga eksena. Anong problema? Mukhang lumala na ang kondisyon. Kakaiba, hindi ba ako nagsasabi sa Finance Department na ipadala ang pera para sa iyong paggamot bawat buwan? Ano? Ako at si ikalawang kuya ang humarang sa pagbabayad mula sa Finance Department. Xiao Chong, pasensya na, si Tito ang may kasalanan. Ikaw? Pasensya na. Tama na, Xiao Yu. Dali, dalhin si Xiao Chong sa pinakamagandang ospital sa probinsya. Eh, hindi ba ito ang aking walang kwentang ex-boyfriend na hindi man lang kayang bayaran ang mga medikal na bayarin? Ito ay isang high-end na pribadong ospital. Paano ka nakatapak dito? Bye, Shwe. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang tatay ko? Siya ay isang mataas na opisyal sa ospital na ito. Bakit hindi ako narito? Nandito kami para magpatingin sa doktor. Tabi, Magpatingin sa doktor? Kaya mo ba itong bayaran? Sasabihin ko sa iyo, ang buhay lang ng mayayaman ang may halaga? ikaw, Paano pinapatakbo ni Zhao Heng ang ospital na ito? Puno ito ng mga basura. may pera kami. Yang maliit mong pera? Hindi ka man lang makabili ng isang tableta. Noong hinahabol mo ako, hindi ka man lang makabili ng disenteng alahas. May kapal ka pa ng mukha na sabihin na mayaman ka? Ang pera dito ay sapat para sa aking paggamot. Ang pera dito ay sapat para sa aking paggamot. Oh, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Oh, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ang ospital naming ito ay tumatanggap lamang ng mga taong may mataas na katayuan. Mga doktor, mga nurse, Ginoo, ano ang problema? nandito kami para magpatingin sa doktor. Hinaharang niya kami. Gagawin mo ba ang isang bagay tungkol dito? Miss, Umalis ka na dito ngayon. Si Zhao Heng ay talagang walang batas. Now, Ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Hoy, Jiao Heng. Pumunta ka sa South District Hospital ngayon. Ang hari lamang ang nakakaalam ng numerong ito. Maaari. Ihanda ang kotse para sa South District Hospital agad. Ang tapang mong sabihin ang pangalan ni Chairman Zhao ng ganyan? Paano kinakaya ni Jiao Heng ang basurang tulad mo sa ospital? Puta, ang tapang mong insultuhin ako? Guard, palayasin ang dalawang ito. Hindi ka maglalakas loob. Ate, baka dapat nating kalimutan na lang. Maghanap tayo ng ibang ospital. Hindi. Tatapusin natin ito ngayon. Hoy, maliit na bastos. Malapit ka ng palayasin sa ospital. Sumasagot ka pa kahit malapit ka ng mamatay? Kunin sila. Tigil. Lahat, tigil na. Chairman Zhao, anong ginagawa mo dito? Ang dalawang ito ay gusto magpagamot sa ating ospital. Secretary Zhao, paano pinayagan ng grupo ang basurang ito na makapasok sa ospital? Hindi ba nito sinisira ang reputasyon ng grupo? Zhao, Chairman Zhao, ano ang nangyayari? Nagkasala ka sa aming dalawang pinakamahalagang panauhin. Simula ngayon, ang iyong ama ay sinibak at ikaw, pinatalsik ka mula sa lungsod na ito. Chairman Zhao, hindi ko alam. Ako ay bulag at tangga. Hindi ko sila nakilala. Chairman Zhao, maawa ka sa amin. Hindi pwedeng mawalan ng trabaho ang tatay ko. Dalhin sila. Hindi! Chairman Zhao, talagang alam kong mali ako. Chairman Zhao, talagang alam kong mali ako. Chairman Zhao, Humihingi ako ng paumanhin sa inyong dalawa. Ayusin ko ang pinakamahusay na doktor para sa inyo. Ate, mas maganda na ang pakiramdam ko. Parang bagong tao. Ang laban sa boxing, kaya ko itong panindigan. Hehe.
Ate, pakiramdam ko na ibang-iba ka na ngayon. Ikaw ba ate ko pa rin? Ako. Ang kapatid mo, syempre. Ano, akala mo sasabihin ko ang kapatid mong lalaki? Alam mo, sa loob ng katawan ng kapatid mo, nakatira ang kapatid mong boksingero na kampiyon. Iyon ay matatakot siya hanggang mawalan ng malay. Basta kapatid ko, okay lang ako. Hehe. Ang pagkamatay ng kampeon sa boxing, dat ay malaking kawalan sa World Boxing Federation. Sa pagkawala ng kampeon, dat lahat ay hindi mapakali at balisa. Kailangan nating pumili ng agarang, isang bagong kampeon para patatagin ang moral, kaya inilipat ng mas maaga ang laban para sa kampeonato. Mapagkunwari. Ngunit sa ring ng boxing, ang mga kamao ay walang mata. Partikular naming hinihingi sa bawat kalahok, dat na pumirma ng waiver sa kamatayan. Walang pananagutan sa mga pinsala o kamatayan. Waiver sa kamatayan? Ano, pumipirma ng waiver sa kamatayan? Ito ay hindi kailanman. Naging patakaran dati. Ibig bang sabihin sa ring, may tao talagang pwedeng mapatay? Eksakto. Gaya ng inaasahan, may gustong gamitin ito para alisin ang kanilang mga karibal at maging kampiyon sa boxing. Xiao Yu, Xiao Chong, kailangan ninyong maging lubhang maingat. Ha! Sa wakas lumabas na ang tunay niyang kulay. Susunod, hayaan ninyo akong ipakilala sa inyo ang mga kalahok ngayong araw, mula sa kaharian ng Hilagang Damuhan, si Jituoa. Si Mingke ng kaharian ng Kanlurang Tugatog, si Xiaoye ng kaharian ng Ko, si Jaiwei ng kaharian ng Daxia, si Linchong at Linyu. Xiaoye, ang aking natalong kalaban 5 taon na ang nakalipas. Narinig ko na siya ay nagsanay ng husto sa lahat ng mga taon na ito. Kaya ikaw ang nag-set up nito. Sa kanila, bukod kay Lin Chong, lahat ng iba ay mga dalubhasang pangunahin mula sa iba't ibang bansa. Ang lalaking iyon na si Lin Chong. Hindi ba't parang hinihiling niyang mamatay? Eksakto. Naiintindihan ko na ngayon. Ang Jituowa na iyon ay nakababatang kapatid ni Jituotay. Xiao Yu, tiyak na natalo mo si Jituotay. At ang kanyang kapatid na si Jituowa ay may sama ng loob. Nakipagsabwatan siya sa Boxing Association upang mailagay si Xiao Chong sa ring. Ang kanyang layunin ay maghiganti. Xiao Chong, kailangan mong maging napakaingat. Huwag mong pilitin ang sarili mo ng sobra. Ngayon, salubungin natin ang unang laban. Si Mingke ng kaharian ng Kanlurang Tugatog laban kay Jaiwei ng kaharian ng Daxia. Ang mga master mula sa Shiyu ay walang espesyal. Mahina ang ki. Nakakalat ang kapangyarihan sa kanan. Atakehin ang kanyang kaliwang tadyang. Kaliwang tadyang, niloloko mo ba ako? Lin Yu, totoo na natalo mo si Jituotay. Pero pagdating sa pagtuturo ng boxing, wala kang kakayahan. Ang depensa ng lalaking ito ay bukas na bukas. Malinaw na nasa kanan. Bro, huwag kang makinig sa kanya. Atakehin ang kanyang kanang tadyang. Totoo, mas bukas ang kanyang kanang bahagi. Bro, hindi ko siya matalo. Baka dapat sumuko na tayo. Ang kanang tadyang ay isang bitat, maaaring ito ay. Ang kahinaan ay talagang nasa kaliwang tadyang, tulad ng sinabi ni Linyu. Sumusuko na ako. Sige. Mabuti. HMP, lumabas ka sa Daxia. Hindi, paano sila naging kalmado? Round 1, natalo si Shiwei Mingke. Sino ang susunod sa round 2? Ako. Round 2, Beimu Jituowa, laban kay Daxia Diwei. Xiao, anong problema? Nalason ako. Sino ang lumason sa akin? Noong pumipirma ako kanina, Hahabulin ko sila. kalimutan mo na. Pinlano nila ito. Siguradong sinira nila ang ebidensya.
Hoy, nandito si Chairman Su. Huli ka. Paumanhin, sa inyong lahat, iniimbestigahan ng kaso ng aking kapatid. Nakagawa ng malaking pagsulong. Nagtagal ito. Ito. Gaya ng inaasahan ko. Miss Lin, inumin mo ito agad. Ano ang ginagawa mo? Siya ay nilaso ng isang eksklusibo sa kaharian ng Kou. Walang kulay, walang amoy na kisesan. Si Xiaoyi ang nasa likod ng lahat ng ito. Siya ang nag-set up ng lahat. Lahat. Sa pamamagitan ng pagsuhol sa Chief Counselor. Ang kanyang layunin ay ang makuha. Ang titulong World Champion. Natuklasan namin ang katotohanan. Ang utak sa likod ng aksidente ng aking kapatid ay siya. Xiaoye, kaya ikaw pala. Mga lumang sama ng loob at mga bagong away ay aayusin ngayon. Terra. Ang pulbos na kisa ay sobrang lason. Aabutin ng hindi bababa sa 5 minuto pa para tuluyang mailabas ang lason sa katawan niya. Sa panahong ito, hindi ka dapat lumaban. 5 minuto na lang. Sana kayanin niya. Ang galing ng tira. Magaling. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Apat na minuto na lang. Tapos na, talo ka. Sumusuko na ako. Sumusuko na ako. Sumusuko na ako. Sumusuko na ako. Pakiusap, maawa ka sa akin. Pakiusap, maawa ka sa akin. Ang duwag naman. Talagang lumuhod siya at nagmakaawa. Ikalawang laban, natalo si Jai Wei ng Daxia. Sino ang susunod para sa ikatlong laban? Ako? Kaya kong tumagal ng 3 minuto, sigurado. Nandito ka na sa wakas, edi maghanda kang mamatay. Si Lin Chong ay talagang hindi katapat niya. Malaki ang agwat sa lakas. Parang balang na sumasalubong sa karawahe. Ito ay, patay na ba ito? Si. Mabuti. Matigas pa rin at gusto ng away. Aamin ka ba o hindi? Kailangan ko magtiis oras. Pagkatapos, ipapadala kita sa iyong manlilikha. Ate? Sina nanay at tatay ay maagang pumanaw sa buong panahon. Hindi ko natupad ang mga responsibilidad ng isang lalaki. Sa wakas, ngayon ay kaya ko nang gawin ang isang bagay para sa iyo.
Lumayo ka. Sumusuko na ako. Sumusuko na ako. Itong round, mananalo, si Lin Yu ng Daksha. Susunod na round, si Lin Yu ng Daksha, laban kay Xiao Ye ng bansang Ko. Hindi makapaniwala. Kailangan kong pumasok ng personal. Batang babae. Luhod ka na at sumuko. Luhod ng 3 beses. At ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, ang aking mga kamao, matigas tulad ng bakal. Ang kukuha ng iyong buhay. Isang talunan mula 5 taon na ang nakaraan. Naglakas loob pa ring hamunin ng Daksha? Anong sinabi mo? Nakipagsabuatan ka sa boxing league para lokohin ang kampyon. Sinusubukang takpan ng langit gamit ang isang kamay. At nakawin ang trono ng kampyon. Walang kwenta ang sinasabi mo. Iyan ay sinadyang paninirang puri. Kailangan mo ng patunay sa lahat. Nasaan ang ebidensya mo? Pangulong Su. Ang helikopter ng kampyon ay pinakialaman. Mula sa mga labi, natagpuan namin ang mga bakas ng daliri ng iyong mga tauhan. Ang iyong mga tauhan ay umamin na. Isinangkot ka nila. Bilang utak. Kaya ikaw hayop, sinaktan mo ang kampeon. Hindi lang iyon. Nagsabuatan siya sa direktor ng Federasyon ng Boxing upang gawing maaga ang kampyonato at lagyan ng lason si Miss Lin. Ang kanilang layunin, ang agawin ng titulo ng kampyon. Kaya ganoon pala ang nangyari. Napakasama. Hindi kayang manalo, kaya gumagamit sila ng maruming laro. Ang mga tao ng Ko ay talagang walang hiya. Tama, ang direktor na ito ay isang traitor. Traitor, bumaba ka. Bumaba, tumahimik ka. Sino ang nagsabing hindi ako kasing galing? Tinalo mo lang ang pangalawang pangkalahatan. Ngayon, tatalunin kita, at magiging numero 1 sa mundo. Patutunayan ko ang aking lakas. At kukunin ang pwesto ng kampyon. At patahimikin ko kayong lahat. Si, tingnan natin kung sino talaga ang may lakas ng kampyon. 5 taon na ang nakaraan, pinatawad ko ang iyong buhay. Ngayon, kukunin ko ang iyong maruming buhay. Imposible. Paano mo alam ang teknik sa suntok ni Su Jinghong? Imposible iyan. Marami pa. Swerte ka lang sa 2 tira. Kumanda kang mamatay. Galing. Swerte lang nahula. Ngayon, kaninong mga suntok ang mas malakas? Sakuhin siya. Ano ang pinagyayabang mo? Ang itim na salamangka ng bansang Ko. Nawalan na siya ng ulo. Sabi nila, ang itim na sining na ito ay ipinagpapalit ang haba ng buhay sa kapangyarihan. Kapag ginamit mo ito, malapit na ang kamatayan. Sukdulan na siya. Handa niya tayong lahat na ibagsak kasama niya. Mag-ingat. Nararamdaman mong desperado, di ba? Ang salamangka ng bansang Ko ay may mga panlilin lang talaga. Sayang lang, kalaban mo ako. Su Jinghong. Pamilyar ang galaw na iyan. Ito ang dragon na bumabangon mula sa dagat. Hindi! Mas malakas pa ito. Ang nangingibabaw na dragon na nagsisisi. Yung tingin na yan, imposible. Patay na si Su Jinghong. Patay na.
Kampiyon, gising ka na. Masakit. Masakit. Xiao Yu, nanalo ka! Ikaw ang kampiyon ng mundo. Ningyu, 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 kampiyon, kampiyon, kampiyon. Gaano ako katagal na wala ng malay? Nakoma ka, 10 araw na buo. Director Su, para sa iyong kaligtasan. Sinabi sa lahat na pumanaw ka na. Kampiyon, kampiyon, kampiyon. Tingin, isang bagong kampiyon ng mundo ang nakoronahan. Babae siya. Anong problema doon? Minamaliit mo ang mga babae? Hindi. Talagang nagbigay ka ng karangalan sa pamilyang Lin. Ingat, ingat. Oh, Uy, dahan-dahan. Kampiyon! Dumating ang kampiyon. Ito ang bagong kampiyon ng mundo. Kumusta? Kampiyon ng mundo.